Good morning mga katropa! So, hito na naman ako. Araw ng Sabado, ito yung routine ko araw ng Sabado. Kasi ako talaga yung mag-aalaga sa aming mga baboy kapag Sabado dahil nandito ako sa bahay at ito yung time ko sa paglalaba. Of course, tambak ang labahin kasi minsan hindi nakakapaglaba sa isang linggo. So, ito yung aking trabaho kahit masama yung pakiramdam. Pero baliwala lang, inom lang ng vitamins, tapos mga gamot, di ba? So ngayon mga katropa, itong alaga ko, dalawa yun sila dito. Tapos yung isa, meron na akong isa na namang inahin, pero nasa tao. Hindi ako nag-aalaga, pinaalaga ko lang sa tao. Bali yung ibenta sana nila kasi kailangan nila ng pera, pero pinili talaga nila yun sana maging inahin kasi kailangan ng pera. Yun, binenta nila, tapos gusto nila sa amin dahil kami okay lang sa amin na sila lang din ang mag-aalaga. So ngayon, bali tatlo na aking inahin. So nag-start na naman ako sa tatlong inahin, no? So ang pag-aalaga talaga ng mga inahin ay parang isang sugal lang din. Sugal yung pag-aalaga natin kasi may mga inahin na hindi nabubuntis, minsan naglalandi na lang palagi, yung iba naman nakukunan, yung iba naman tumatapang, so ganun. Yun ang mga nararanasan ko. Pasensya na sa manok. Yun ang mga naranasan ko before, dati. Dahil meron din akong tatlong inahin dati at isang barako. Galing from Kuwait, nag-abroad ako, so papauwi ako dito, yung asawa ko nag-alaga ng 4 na baboy, isang barako at 3 inahin. Yun nga lang, imbis na mangangasta na yung barako namin, namatay dahil kasalanan din ni asawa yon. Wala naman akong alam na dapat ang barako, dapat pinapalabas siya lagi, sinasanay siya sa mainit. Nung pinalabas namin siya sa mainit, tapos saka pa siya natatalian, grabe ang kanyang, kumbaga, takot. Kaya takbo lang siya ng takbo habang may sa leeg hanggang nawalan siya ng hininga. So, napakamali. Yun ang pinakamali namin doon. So, ngayon, ito, nagsastart na naman ako ng 2 inahin tapos isang barako. Pero, by the way, meron na akong coming na pangatlong inahin. Maybe next month, maglalandi na siya. Binili namin siya sa isang tao, tapos sila lang din yung nag-aalaga. So, ngayon, itong 2 inahin ko, itong puti, 2 months preggy na siya. At yung kabang naman, 1 month preggy pa lang. So, sa pag-aalaga ng inahin, kailangan talaga pasensya. Tapos, kailangan handa ka sa mga posibleng mangyari. So dati nga, matagal akong nagbaboy ulit dahil, yun nga, na-discourage ako dahil yung isang inahin ko dati tumatapang, nagagalit, nangangagat na siya ng tao. Munti ka na nga makagat yung itlog ni asawa. Tapos, yung isa naman, nanganak siya, mabuting inahin sana, mabait, kaso namatay. Hindi niya kinaya yung pag-anak niya. Parang nabinat, mga ganon. So, namatay siya. Yung isa naman, always na lang naglalandi. So, 1 year higit kaming nag-aalaga sa kanya, pero wala kaming produkto. So, wala din akong magawa. Super bait niya sana niya. Pero wala akong magawa. Pinapakain natin sila eh. Kaya kailangan natin silang i-dispatch siya kung hindi naman sila nagpo-produkto. So, ngayon, nag-start ako ng 2 inahin. Yung isang kabang, meron na siyang nakapagpanganak na siya 1 beses. Mabait naman. Thanks God. Kasi matagal akong na-discourage sa baboy, kaya matagal akong nagbaboy ulit. Ngayon, nagsimula ako ulit. Sana gabayan tayo ni Lord sa ating pagsisikap at pag-aalaga ng ating mga inahin. So, yung isa namang inahin, pangatlong inahin, maybe next month, sana nga maging okay din siya, maging mabait na inahin at magpuprodukto ng maayos. At saka yung namin, yung barako namin, nandun namin nilagay sa may katabi naming tindahan kasi may mga puno naman doon kasi sinasanay namin siya lagi sa mainit na part. Medyo mainit yung wala siya sa kulungan kasi barako siya.
Kaya ngayon, eto na naman. Dalawa na lang sila dito. Pangatlo pala yung biik na pinapakain ko kanina. Kasi, lilitsunin yun. Next month, lilitsunin siya. Para sa anniversary sa aming church, of course. Kasi, hiningi ko talaga yan kay God. God, sabi ko, God, ito, mag-iinahin ako this year. Sana gabayan mo ako ulit kasi na-discourage na ako before. Sana sa ngayon, hindi na ako mabibigo. Kapag manganak yung unang inahin ko, tapos ganon siya kabait, magpuprodukto ng maayos, kukunin ko yung isa para litsunin ko sa anniversary ng aming simbahan. Kaya, yun talaga, lilitsunin talaga siya this coming February, ngayon ay January, so malapit na siyang malitsyon. Kaya, thanks God sa mga blessings. Thank you so much for watching.